Amen and amen. Purihin po ang Diyos sa umaga na ito. Hallelujah. Ayan, kumusta mga kapatid? Amen. Bless ba ang lahat sa umaga na ito? Sige po, tayo po tumuyo at kamustahin natin yung ating mga katabi natin bago tayo mag-start ng ating service. Ayan, kamustahin. Hallelujah. Kumusta po? Ayan, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ating pong palapakan ng malakas na malakas ng ating Diyos na buhay. At tayo po ay i-feel natin yung presensya ng ating Diyos sa umaga na ito at tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Diyos naming banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Jesucristo na imong tagapagligtas. Muli, Panginoon, nandito kayo, Panginoon God. Nagpapasalamat, O God, sa oras na ito, Panginoon. Sa pagkakataon nito, God, na muli, Lord, kami may dinako dito, God, sa panambahan, Panginoon. Upang, Lord, kami magpuri, mag-aral ng iyong mga salita, O God, sa umaga na ito. We thank you so much, Panginoon, sa aking mga kapatid na nandito, Panginoon, na nag-alat ng oras, Panginoon. Hallelujah, O God. Patuloy po, Lord, pagpalain ng kanilang mga buhay, Panginoon, O God. Kasama na, Lord, na kanilang mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Ganun po, Lord, sa aking mga kapatiran, Panginoon, nandyan sa Zoom online, sa Facebook Live, O God. Patuloy, Lord, na ikaw ang kumilos sa mga buhay, Panginoon, sa mga oras na ito. Hallelujah, O God. Lord, cover this building, Panginoon, with your precious blood, Panginoon, God. Na, Lord, wala po anong mga disturbances, Lord, na mangyayari, hallelujah, O God, sa araw na ito, Panginoon. Lord, hallelujah. Tunay, Lord, na makabuti mo sa buhay namin, Panginoon, O God. Ikaw, Panginoon, ang magiging sentro, Panginoon, sa oras na ito, God. Salita mo lamang, Lord, ang aming maririnig, Panginoon. Hallelujah, O God. Gamitin mo lang po, O God, ang aming pastor, Panginoon, O God. Pastor Kenneth, Panginoon, may, O God. Ang daluyan, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, O God. And we pray, Panginoon, na naman po ang aming marinig, Panginoon, sa oras na ito, O God, na iyong salita, O God, ay magmanifest at magrema sa iyong mga puso, O God. Magmanifest ay mga buhay, Panginoon, O God. Salamat, O God, tunay nga, Panginoon, na ikaw, napakadakila at makabuti mo sa buhay namin, Panginoon God. Lord, we claim victory, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ikaw mag-una, hallelujah, God. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Sige po, ating pong palakpakan ng malakas na malakas ang ating Diyos na buhay, ating po siyang awitan. Hallelujah. Hallelujah, God. Papagod ating mga pagpapag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mag-aanak ng Diyos na naghihina. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di napapagod ating magpapag. Tayo'y magdadala ng buhay at sila sa mga anak ng Diyos na naghihina. Halika na! Halika na! Kumain na! Mahayag at tagumpay dyan. Halika na! Mauna! Magbigay kalakasan. Saya. Ito ang panahon, di na uso ang magpaklan. Ito ang panahon, magbabalik loob sa Kanya. Sama-sama nga, mag-apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng Diyano at tumutinan. Halika na! Mauna! Ipahayag magtagumpay diyan. Halika na! Tumayo na! Magbigay ka lang
tagumpay niya. Halika na, tumayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Palapalan natin ng malakas sa ating Diyos na buhay. May salamat pagsulit sa iyo, Lord. Hallelujah! Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy po nating awitan ng ating Diyos na buhay. At po siyang awitan ng pasasalamat. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Salamat ang aming alay, pasasalamat alay mong buhay. Dakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo sa dalangin, aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, kasa namin kaligtasan. Salamat ang aming alay, masasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay, ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, awitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay, ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, aawitin kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin.
salamat, Panginoon. Salamat, O God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, mga kapatid, tayo po muna yung umupo. Dadako po tayo sa ating tithes and offering. Hallelujah. Amen. So, hallelujah. So, ano nga ba yung tithes? Ano nga ba yung offering, mga kapatid, no? So, basahin natin yung Leviticus 27:30. One-tenth of the produce of the land, whether grain from the fields or fruit from the trees, belongs to the Lord and must be set apart to Him as holy. Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. So yung ating tithes o ating mga ikapo sa ating mga income, no? Sa ating it's either sa sahod natin or sa ating mga harvest, mga crops natin, ay yung 10% doon, yung ikapo, ay dapat nating ibigay, no, sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kapag pa tayo ay nagkaroon ng income, dapat isiprit agad natin yung ating ikapo, no? Unahin natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Sa lahat ng bagay. Yung 10% sa atin, yung 90%, 10% para sa Diyos, yung 90% para sa atin. Amen? Glory to God. So yun po yung ating ikapo. Amen? So kasi ito po ay utos. No? It is a command. Nautos po atin ng Panginoon Diyos. Sabi ko sa Malakay 3:10, bring. Malakay 3:10, no? Bring your tithes. Ayan, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour our blessings so great you won't have enough room for take it in. Try it, put me to the test. No? So it is a command from God, no, ng ating mga tithes ay dadalhin natin sa storehouse. Amen? So kapag po tayo ay sumunod sa kanyang mga utos, tayo po ay nagmamahal sa kanya. No? If we love God, obey His commandments. Amen? So yun po yung itabi na agad natin, huwag natin ipahuli yung ating mga tithes, no? Huwag natin unahin, bayad mo na yung utang. Huwag mo nang unahin yon. Bagkos, isiprit natin agad yon para sa Kanya. The rest, sa Kanya yon, no? So unahin natin lagi ang Panginoong Diyos. Sabi nga sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and all of His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Sunod-sunod na yan, mga kapatid, kapag po tayo ay nagiging matapat sa Kanya. Amen? So glory to God. At tayo po ay, ganoon din po sa ating offering, mga kapatid, is either mas mataas pa sa tithes or mas maliit pa sa tithes. Ito po ang ating mga offering na yan po ay talagang taos-puso nating ibinibigay, no? Na wala po talagang, may joy sa ating mga puso, no? Na nagbigay tayo ayon sa ating kalooban, no? Na masaya tayo magbigay, masaya tayo, ay, ito po ay kaloob ko para sa ating Panginoong Diyos, no? So, wala po tayong, huwag nating isipin na sayang, no? Kasi nga, sabi nga doon, bubuksan ni Lord ang durangawan na bitana ng langit, no? So, ang blessing, andyan na yan, mga kapatid. Ang blessing, andyan na yan. Nasa sa'yo na yan kung paano mo tanggapin yung blessing, kung isasarado mo ba yung kamay mo o hindi. No? So, andyan na yan. Ready na po yung mga blessing na yan. Kaya tayo, mga kapatid, ay challenge po yan sa atin, no? Sa Malakay 3:10, na subukan natin yung ating tithes. No? Mag-tithes po tayo. Amen? So, glory to God. Sige po. Po natin yung ating mga tithes and offering. Hallelujah, ating po ipag-pray. Lord, muli Panginoon, maraming salamat Panginoon sa oras na ito, Panginoon God. Salamat Panginoon sa pagkakataon ito, Panginoon God. Na muli Lord, andito kami Panginoon. Handa Lord, magpuri sa iyo, Panginoon God. Lord, itong mga kaloob na ito, Panginoon, ay amin po Lord, dinadalangin Panginoon, ito po ay magamit, O Lord, para sa expansion ng kingdom, Panginoon. Hallelujah, O God. Bless this, O God. Bless, Panginoon, sa mga souls, Panginoon, na magbigay nito. Hallelujah. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus, na amin po tagapagligtas. Amen and amen. Give, and it will come back to you. Goodness, you're pressed down, shaking together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give in joy, and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give is a reflections of your gratitude. So give, and it will come back to you. Goodness, you're pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When
When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise God. Sige po, tayo po idadako sa communion. Kaya ang communion po ay ito po ay isa pong sagrado na ating pong gagawin na dinideklara po ng ating Panginoon na dapat po natin gawin ito sa public places. Ito ay tinatawag na itong elemento nito na ikanya pong katawan na nagbayad sa lahat ng ating katawan, ating mga kasalanan, at ito naman po yung dugo na buhos sa kanyang katawan ay ito naman nag-serve sa atin ng lahat ng ating kasalanan ay napatawad na po sa ating Panginoon. Nung siya po'y muling binuhay, ito'y ngayon nag-serve bilang protection sa lahat ng ating kalaban. Amen? So, tayo po'y tumayo at kukuha po kayo, tigisan ito at sabay-sabay po natin ito. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawan na bayubay. Yan ang dugo itinigin. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagkabalik. Amen? So ito po ay dapat po natin ito, siyasatin muna natin bago po natin ito kakainin at inumin, na tayo po ay naging bahagi sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. No? Ay dapat po animinin po natin na tayo po yan dahil po sa ating kasalanan, kaya po ito'y nagawa niya na namatay doon sa cross ng Calvary. Amen? Let's bow our head. Father God and our Lord Jesus Christ, wala po kaming maitago sa iyong harapan. Kami ngayon ay nagpapakumbaba. Yumuko po kami ngayon kasi wala po kami, Lord God, na mukhang ikakaharap sa iyo. Marami po kaming gawang kasalanan sa buong linggo, Lord. Ito man, Lord, sinadya namin o hindi, kami po'y lumalapit at tumihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa. Maraming salamat, Father God, dahil po sa iyong pagmamahal na binigay mo ang iyong kaisa-isang anak at ito naman ay tinugon niya doon sa krus ng Calvary. Dahil sa kanya, kami ngayon ay nakatanggap ng kalinisan at kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Hindi lang po yan ang aming natanggap ngayong oras nito. Bagkus kami ngayon, ginawa mo pang naging kaya-aya na tumanggap ng blessing nito na ibibigay mo sa amin. Sige po, itaas po natin ang tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraparaso yun. At sinabi, ito ang aking katawan na hinandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin po natin. Thank you, Lord Jesus.
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Father God, sa biyaya at pagmamahal na pinagkaloob mo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Thank you, musician. Thank you. Pwede na po kayong makaupo. Praise the Lord. Hallelujah. Ay, ngayon, second Friday na po, ay third Friday na po, no? Ng Ramadan. Amen? Isang Friday na lang ay balik na po tayo sa regular. No? Ay, yun. Praise God. Kamusta mga kapatid? Amen. Ay, bukas na ang aircon. Papasok na yung taginit. Amen, no? Ay, lahat dito ay, puro matagal na sa Saudi Arabia, no? Ay, sanay na. Praise God. Dumating po ako dito, tama-tama, June, taginit. Talagang kung Tapos doon pa kami sa kampo dinala. Nung Sabado, walang pasok, namatay yung aircon ko sa sobrang init. Kaya, container pa yung namin, kwarto. Kasi sa kampo. So yun, mainit talaga at mabuti may maintenance, no? Ay walang iba kung hindi, binuhusan lang yan ng tubig ang aircon, yung condenser at umandar sa sobrang init ng panahon na yan, 2007. Amen? So, ay praise God. Ay hindi nakakatiis. Praise the Lord. Lalo na kaya kung imperno yun. Hindi makatulog sa init lang ng summer. Amen? Lalo na kung imperno na yun. Amen? No? Talagang, ay kaya, ay mapalad po tayo, ay tayo po ay nandito ngayon. Amen? So, ay John 6:44 yata yun, no? Ay sabi po dito, ay hindi po tayo makakarating dito kapag tayo hindi po napili na upang makinig ng kanyang salita. Amen? John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me. At the last day, I will raise them up. Okay? So, ay yun po yun, no? Ay ito, ay pinagawayan po ng mga Pentecost, mga Calvinist, ang Calvinist, ay once saved, always saved. So, ang ito po yung pinagawayan dito, na yung druze, no? Ang druze. Amen? At ang in-illustrate nila, no? Ang in-illustrate niya, ay kapag ito, mag-i-give ka ng tubig sa wheel, no? So mag-draw ka ng timba, no? Tapos, okay? Papasok yung tubig at hilahin sa kapa, makakuha ng tubig. So ito po yun, kayo po yung tubig, no? Ay kayo po yung tubig na draw daw, na kayo po'y bahagi na ililigtas po ng kanyang anak. Okay? So yun po yun, no? Ay pinili po kayo na maidurdro, mailipat, madadalhin dito. Okay, no? Ay yun po yung illustration ng Calvinist na once saved, always saved. Kaya sabi po niyan, ay kaya po sabi, ay kayo, ay talagang kapag kayo'y tumanggap na ng ating Panginoon, na tagapagligtas, nakilala nyo na at tinanggap nyo na, ay kayo ay saved na forever. Amen? Ay, no, so, ay hindi po yan dito sa loob ng church. Okay? Hindi po yan ang doctrine sa loob ng church. Hindi ang dala-dala po ng doktrina na sinabi po ni Jesus Christ. Okay? Matthew 24, ano po, kuya? Matthew 24 verse 13, ang sinasabi po ni Jesus Christ, hindi po yun, once nakilala mo na at inaccept mo na,
ay kayong maliligtas. Pero ang sinabi ni Jesus Christ sa bibig niya ay, who endures to the end will be saved. Okay, basa. But the one who endures to the end will be saved. So yun po yun, no? Halimbawa, lalagay ko po sa illustration niya, wheel at tubig, no? Ngayon, hindi naman tubig ang idudrus ni Jesus Christ, no? Ang idudrus niya papunta sa kanyang anak, hindi tubig, tao. O halimbawa, yung wheel na yan, sa isang lugar. Okay? Sa isang lugar yan. So, pag idudro po ko yung timba, na yung magkasya dyan, siyempre, halimbawa, ay idudro ko po yung invitation sa, nawala po yun sa Ate Jocelyn, no? Lagi ko yung illustrate kasi ang isang building na yan, maraming Pilipinas. So, idudro ko yan, invitation. So, sino po yung na-invite at at pumasok sa invitation at nagano. So, pag-draw ko niyan, kung sino lang po yung lumabas na tumanggap na gustong makinig. Pero nag-draw po ako ng invitation. So, yun po yun. Kung ginaganon ko yung timba, kung sino lang gustong pumasok. Hindi naman lahat pumasok yung tubig doon, no? Pag ganon niya, amen? No. Yung tubig niya, papalitan ko ng tao. So, ihulog ko yan kung sino po yung na-slave dyan, di ba? So, na-slave dyan. Kung sino po yung pumasok, gustong pumasok, pag akyat ko, yun lang po yung alagaan ni Jesus Christ at ililigtas. Amen? No, after that one, alagaan ni Jesus Christ, sinabi ni Jesus, sino lang pong magtiis hanggang wakas ang maliligtas. Amen? So, i-explain ko po yan ngayon. No? Para maunawaan, introduction pa lang ito. Okay? Let us stand and welcome the Word of God. Welcome po natin ang salita ng Panginoon. Matatagpuan po sa Jeremiah 17 verse 9 to 10. Okay? Kaya continuous po ito sa ating pong katuruan last Friday, but ito ay i-demonstrate po natin. I-practical po natin para maunawaan po natin. Amen? So, basahin po natin ang sabay-sabay ng malakas. Dayong Amen. Praise the Lord. Ay, lakasan po natin, may power. Amen. Ay, hinaan mo to yung mic ni Kuya Norlan para hindi mag-echo sa ano. Okay? Ay, okay po, subaybawan natin ng sabay-sabay ng malakas. Basa. the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Amen. Praise the Lord. At ito po yung ating pagbulay-bulayan muli, pangalawang part 2 sa Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 4, verse 23. Basa. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Amen. Thank you, Lord, sa iyong salita, O God, Lord, na binigay mo po, Lord, sa kaming kalagitnaan. At ito po, Lord, ay iyong pagpapalain at iyong pong salita na aming pong paghawakan na binigay po ng iyong anak sa Revelation chapter 1, verse 3, na magbasa, makinig ng iyong salita ay iyong pagpapalain. Lalo na rin po, Lord, ang nakinig at inuwi at sinabuhay ang iyong salita ay lalo pong pagpapalain. Maraming salamat po, God, sa iyong salita, O God, Lord. Let your will be done, Father God. Ang iyon lang po kalooban ang masunod at aming pong marinig sa araw nito. Itago mo lang po, Lord, ang iyong lingkod na gawin mo lang po ito bilang isang instrumento na tagapahayag na iyong salita, O God. Hinihingi po namin ng banal na Santong Espiritu na mangusap at magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin ngayon na dinala mo dito, na dinodraw ng aming Panginoong Ama sa kalangitan sa oras nito. Ganon din po yung nandoon sa Zoom, bigyan mo rin po ng kaunawaan at kapangyarihan, O God, Lord, na ma-absorb ang iyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. So, one thing na malaman ninyo, no, ang pagsabi ng amen ay napakahalaga. Okay po? No, ay sa Matthew 18 verse 19, pag-agree po sa isa pong proclamation, declaration, ay napaka-importante. Amen? So, yun po yun. Okay, basa. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. So, we have concerning anything you ask. Okay? So, nagsabi po ako dito, lahat ng nakinig at nagbasa ay iyong pagpapalain. Tapos ko ay nagpray ko, in the name of Jesus, Amen. Amen. Kaya nag-agree tayo, Amen, at it will be happen to us. That's why the power of agreement. Amen. Amen? So, wag po kayo, pag hindi kayo nag-amen, ibig sabihin, yung binigkas ko na blessing, hindi kayo nag-agree. Okay? So, you are not part of the blessing na binitawan ko sa iyo pong pastor. Amen? So, may natutunan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ngayon, ating pong pagbulay-bulayan, Proverbs chapter 4, verse 23, last Friday ay the heart that filled with the Word of God. Amen? Ay ang heart na napuno ng salita ng Panginoon. At ating pong nakapokus kung gaano kaimportante ang puso na puno-puno ng salita ng Panginoon. Amen? So, yun po yun. No? Ay, kaya po yung ito, ngayon, alamin na po natin. No? Sabi niyan, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Alam niyo na po kung ano po yung course na ang ating destination. Dalawa lang, di ba? No, dalawa po yun. Ay kasi po sa Timothy 5, 4, 8, kapag mag-practice po tayo, ay dalawa po ang beneficiary niyan. No? Basa nga 1 Timothy 4:8, kapag mag-practice po tayo dito sa lupa, dalawang beneficiary. Kasi dalawa din po ang destination. Amen? Ang physical po natin, magkakaroon po ng good, at ang ating future, yun. Basa. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and the life to come. Di ba? So yun po yun, dalawang determination. Kapag yung pong physical ay nag-guard po ng iyong puso, so beneficiary ang physical nyo kasi magiging outcome niyan ay good, hindi bad. Amen? So ang panibagong beneficiary, yung life to come. Yun po yung permanent natin na life. No? So yun po yun, kapag tayo nag-training, ang heart natin ay inalagaan natin at nag-train po tayo ng godliness, so, ang pangalawang beneficiary natin, punta po sa heaven kung nasaan po si Jesus Christ. Amen? So, kaya po, guard, Proverbs chapter 4, verse 23, sabi po dyan, guard your heart above all else. Unahin po natin, no? Kasi po, ano po yung Jeremiah 17, no? 9 to 10, ano po yung puso natin? Ang puso natin dati, ha? Sige, basa. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Bakit po natin kailangan i-guard yung heart? Dati po ang ating puso ay very deceitful. Okay po? So, kaya po ay sinabihan po tayo, ni-remind po tayo, guard your heart above all else. Bago po tayo magdesisyon. Lalo-lalo na kapag mayroon po tayong nasaktan o nasaktan ka sa kapatid mo o nasaktan ka sa iyong careful pag-decide. Kaya wag niyo pong nagdidictate sa iyong puso, wag niyo po agad na sundin. Okay? Kung hindi, ay takbo kayo agad sa salita ng Panginoon. Amen? So, tingnan po natin, no, ang puso po natin ng maayos. So, 2 Corinthians 13 verse 5.
Kaya po sabi po dito, pagkatapos yung mag-guard, ay talaga pong examine nyo po yung puso po natin. No? Examine po natin ang puso natin. Okay? Basa. 2 Corinthians 13 verse 5. You must examine po ang ating puso, ang ating pong faith. No? Doon po nakalaan ang ating pananampalataya kasi doon din po tayo i-judge sa ating puso. No? Basa. Examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. So mag-study po tayo tungkol sa heart. Okay? No, mag-study po tayo tungkol sa heart kung tayo ba ang heart natin ay naka-align. Mahirap po. No? Mahirap po kapag yung heart natin ay hindi pa naka-align. No? Ay kapag hindi pa yan naka-align, kahit nyo pa yan nang gawin, ay doon po talaga yung tatakbo. Okay po? So ngayon, kaya po sinasabi po dito, examine your faith, your heart. No? Kasi kapag ito'y tinitest, kapag hindi pumasa, ay mapipil po kayo sa genuine faith. Kasi kung Romans, basahin nga, Romans 10, 9-10, galing sa puso, ang iyong faith, yung pag-declare nyo, Jesus is Lord, Jesus is Savior, ay kailangan nandito sa puso. Doon po tayo maliligtas. Kaya study your heart. Okay po, basa. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God. And it is by openly declaring your faith that you are saved. Amen. It is from the heart. Okay, so ang faith natin ay nanggagaling sa puso at tinitingnan niya. Tapos yung puso na yan, nag-create po siya ng faith. At itong faith na yan, ito po yung lumalabas sa ating action. Kaya po ay examine po natin yung faith natin if it is genuine. But we have to study first if our heart is already naka-align. Okay? Tingnan po natin nga. Balik nga tayo paano ang examination ni Jesus Christ sa ating puso, sa ating faith. 2 Corinthians 13:5. Paano po i-examine? Kung ikaw po ay, ano i-examine niya? Basa nga. Examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. So paano i-examine po? Paano ko po i-examine ko kayo? So i-examine ko po kayo yung puso nyo pag mayroon ba daw si Jesus Christ dyan sa inyo. Sabi niyan, that Jesus Christ is among you. Okay? Nandyan ba si Jesus Christ ay nandyan ba sa inyo? Ibig sabihin niyan, si Jesus Christ ba ay 1 John chapter 12. Si Jesus Christ ba ay inyong paniniwalaan at inyo bang tinanggap? Okay? Para po kayo ay masabihan na ikaw po ang iyong faith mo ay genuine. At ikaw po kapag genuine ka, anong sabihin niyan? Ay hindi ka bagsak. Basa. 1 John 1:12. Yun. John 1:12. Sorry, John 1:12, kuya. Basa. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. Diyan po tayo mag-umpisa. No? Study your heart. Do you believe him? Dito, do you believe him? Amen. Dito. Yung pangalawa, do you accepted him? Amen. Do you accepted him? Amen. Ang tanong po diyan, paano niyo po inaccept si Jesus Christ? How do you know that we accepted Jesus Christ? Amen? At ang tanong po dyan, paano po natin malalaman that we believe Jesus Christ? Kilala niyo ba si Jesus Christ sa buhay niyo? Kilala niyo ba si Jesus Christ sa buhay niyo? Kilala ba niyo na ano ang gagawin niya sa buhay niyo? Alam niyo ba ang gagawin ni Jesus Christ sa buhay niyo? Amen. Kaya po i-check po natin ngayon. Okay? That our heart and our faith is genuine.
na tinanggap ba natin, naniwala ba tayo, at tinatanggap po natin, we accepted Jesus Christ in our heart. Amen? No. Para po tayo ay maligtas. Balik ko po uli sa inyo, Romans 10, 8 to 9. Romans 10, 8 to 9, we must confess. Ano po i-confess sa ating heart? Jesus is Lord. Amen? No. Praise God. No. So, first, basa nga uli. In fact, it says, the message is very close at hand. It is on your lips and in your heart. And that message is the very message about faith that we preach. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Totoo po yan sinasabi niyan. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Totoo po yun. Okay? You believe in your heart. Who is Jesus in your heart? So dapat malaman po natin who is Jesus. Okay? Si Jesus Christ, na-prophesy po siya. Na-prophesy po siya noon. Hindi pa siya dumating. Ang lahat ng buhay ni Jesus Christ, nakasulat na. Ang gagawin niya, na hindi pa siya nabuhay. Kaya po, nung si Jesus Christ, nung nabuhay, nung nabuhay, lahat ng nakasulat sa kanyang prophecy ay dapat niya sundin. Kaya po nung tinulungan siya ni Peter, na siya po ay dapat hindi mamatay ka. Ikaw yung aming master. Dapat hindi ka mamatay. Pero anong sabi ni Jesus Christ? You, Satan! Biro mo? Sinabihan niya sa harap ng mga kasama niya, disciple, you, Satan! Umalis ka sa aking harapan. You are not talking about earthly thing. You are talking about you are talking about earthly thing. You are not talking about heavenly thing. Amen? Praise the Lord. Siguro pag nasabihan ka ng pastor nyo, isinita kayo ng ganyan, siguro hindi na kaya atin. Ayan ha? Ay dito lang ay sinita lang ay hindi na nga earthly thing yung ginagawa. Hindi heavenly thing, earthly thing na, worldly thing at sinita ng hindi Satan ang ay sinaway lang ay nawala na. Amen? Lalo na siguro pag ikaw sinabihang Satan. No? Ay yun po. Praise the Lord. Ngayon, si Jesus Christ na prophesy, anong gagawin niya sa buhay natin? Ezekiel, ito po si Jesus Christ, buhay na. Ezekiel 36, verse 25, 26, 27, this is Jesus sa ating buhay. Okay? This is Jesus sa ating buhay. Okay po, basa. Ezekiel 36, 25, 26, 27. Basa. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. Your filth will be washed away, and you will no longer worship idols. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you, so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Amen. Iyan po si Jesus Christ na gagawin niya sa buhay. Kung sino po yung nag-believe sa Kanya at tumanggap sa Kanya, ito po yung gagawin niya sa mga tao na nilipat o dinuro ng Kanyang Father dito sa church. At ito, kapag narinig ninyo at naniwala po kayo at tanggapin niyo po si Jesus Christ, who He is, at siya po mag-uumpisa sa inyo na ang kanya pong mission dito sa lupa ay gagawin sa buhay ninyo. Amen? Yun po yun siya. Una, I will sprinkle water. Binuhos niya. Clean water on you. At ito, ginawa na niya sa krus ng Calvary. Amen?
Lahat niyan tao sa krus ng Kalbaryo nakatanggap po ng kapatawaran. Ang tawag po niyan, justified by His blood. Hindi po kayo lang, pati lahat ng tao. Justified. Ibig sabihin niyan, ang tao ay panalitan ng kanilang standing. Dati, makasalanan. Ngayon, hindi na. Dahil po sa dugo ni Jesus Christ. Yun po yun una. Ang iyo po, wash away. You will be no longer worship idols. Amen? Lalo na po yung nandito. Automatic yan. Kaya po kayo'y lumapit, nakakalapit, nakapag-pray sa ating Panginoon dahil po ang iyong kasalanan ay na wash away. Okay po? Na, praise the Lord. Hallelujah. Ang pangalawa, yun po yung ginawa, yun po yung na-justify. Una, the human's heart ay napalitan na po ng standing niya. Siya po ay dating makasalanan, ngayon po ay hindi na. Sa tingin ng Father God, ay hindi po kayo makasalanan dahil po sa dugo ni Lord Jesus Christ sa krus ng Calvary. Amen? Sa lahat ng naniwala sa Kanya. Amen po? Praise the Lord. Pangalawa, yun po yung pangalawa, verse 26. Basa. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. Amen. Amen. So ito po yung pangalawa. No? Ito po yung pangalawa. Ay ito po ang tawag na yan ay adoption. Una, justification. Pangalawa ay adoption. Ang adoption na yan ay ang ating pong heart ay papalitan. Ay magigipong ang ating pong ng adoption ay ito po yun ay mag-change po ang ating position. Okay? Ay dati tayo ay enemy ni Lord. Ngayon, na-wash away po tayo at nanatili po tayo. Ngayon ay nagiging po tayong, praise the Lord, kaibigan. Ang position po natin ay napalitan. Friend. Okay? Ay pinalitan na po dahil po may closeness na po tayo sa ating Panginoon. Pinalitan na po yung puso natin. Ang dati po nating puso ay, makasalanan. Amen. Matigas. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating puso ay matigas. Ngayon, dito po tayo magtatagal. Okay? Kaya po sinasabi po dyan, John chapter 14 verse 6, the way, the truth, and the life. Basa. Basa. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Amen. So dyan na po tayo tatagal. He provided the way. Binuhos na niya po yung dugo niya para tayo makalapit. Amen? Pangalawa, papalitan po niya ang ating puso, ang ating position. At iyon na po ay the way. I am the truth. Ang pangalawa. Ang the truth. Pinalitan ka na ng puso. Ang puso na yan, ang dati mong puso makasalanan. Ngayon, ang puso na yan ay puso ni Jesus Christ. Okay? Ang puso na yan ay kay Jesus Christ. Ayun po yun siya, I am the truth. Doon na po tayo. Kaya po sabi, check your heart above all else. Check your heart above all else. Amen? Dapat yung puso natin filled with the Word of God.
May testimony po ako para makikita po sa inyo. Dati po, ginawa kong testimony, si Ate Raizel, pinatayo ko rito, no? Na siya dapat mag-testify tungkol kay Ate Karen, no? Na nabago po ang kanya pong dati niyang puso na babae siya pero lalaki, no? Ay nabago. Amen? Nabago po siya dahil po sa truth. Dahil po sa truth. Katotohanan. Ano po yung truth niya ay John 17:17. Ang truth ay naglilid ng nagliligbag ng gumawa ng kasalanan o naglilid po ng gumawa ng basa. Make them holy by your truth. Teach them that your word, which is truth. Oh, amen? So, ang truth na yan ay salita ng Panginoon. Tinanggap niya at paniniwalaan niya, kaya po ang tao ay nabago ang puso. Okay po? Dahil po ang salita ng Panginoon ay tinanggap niya. Okay? So ngayon, yun po, isang testimony. Mag-testimony si Kuya Norlan. Halika, Kuya Norlan. Para po, bakit ko po sinasabi niyan? Testimony si Kuya Norlan. Kasi po sa Revelation chapter 11 verse 12, paano po aalis yung kalaban? Paano po siya mababagsak? Basa nga, sige nga uli. Basa, paano mababagsak at umalis? Then a loud voice from heaven called the two prophets, come up here, and they rose to heaven in the cloud. 12, Kuya, sorry. 12:11, baliktad. Revelation 12:11. Paano po na-defeat po ang kalaban? Sige, basa. And they did not love their lives so much that they were afraid to die. Amen? Umaalis po, nababagsak na defeated po ang kalaban pamagitan po ng blood of the Lamb. Amen? And by their testimony. Okay? So iti-testimony po si Kuya Norlan para po ay talagang hindi na papasok muli sa kanya ang kalaban. Dati niya ay siya po ay kampo na slave. Siya po ay slave. Okay? So iti-testimony ngayon, pag uwi niya, anong ginagawa mo dati na hindi ka pa nakakakilala at hindi niya hindi niya kilala. Alam niya may God. Alam niya si Jesus Christ, Lord na. Pero hindi niya kilala si Jesus Christ as true God. At wala pa siyang salita ng Panginoon na totoo. Okay? Nung siya po hindi pa, anong ginagawa niya noon? At pag uwi niya sa Pilipinas tuwing bakasyon, at anong ginagawa niya? Anong ginagawa mo, Kuya? Tuwing bakasyon o dito, anong ginagawa mo? Oh. Naunahan na. Sige. Kasi, okay. Kasi ako dito, 16 years na ako dito sa Saudi. Tapos, first, 2009, dumating ako dito. Marami po akong ina-attendan ng mga churches, no? Katoliko na. Tapos, pagdating dito, inimbitahan ako sa, ganoon din sa Iglesia ni Cristo. Tapos, palipat-lipat ako ng churches. Pupunta lang ako kasi doon yung mga kaibigan ko. Yun. Parang parang wala lang din. Parang pumunta ka lang, siyempre, na-invite ka, napunta ka doon, may pagkain o basta marami busog ka, ganun. So, pero sa spirit, wala talaga akong kilala ko si Jesus Christ, kilala natin naman si Jesus Christ, pero wala akong relasyon sa Kanya talaga. Talagang wala pa akong relasyon. Patuloy pa rin ako sa pagkakasala, even doon na uma-attend ako ng mga iglesia, kabatayan ng churches yung kasama ko sa bahay kasi, din sila, Christian family. So, ma-attend ako doon. Attend lang ako, tapos sabay-sabay lang ba. Pero gumagawa pa rin ako ng mga pagkakasala. Anong ginagawa ko? Sabi ni Kuya Ervin, nagbibinta po ako ng alak doon sa Damam. No? Nagbibinta, umiinom, tapos lumalakad pa ako sa kalsada ng lasing, gano'n. Parang Pinas lang din, gano'n. Parang wala akong pakialam. Lang tapang-tapang ko na may bag pa ako, nagbabike lang ako, bibinta. Tinutubuan ko po yun yung alak na yon. So meron mga kilala kasi ng mga na gumagawa ng alak, mga Pilipino lang din. So tinutubuan ko. So nagbabike lang ako, parang wala lang, bike lang. Parang hindi ako natatakot na Saudi ito bala.
Ngayon ko lang na-realize na na talagang So glory to God kasi ilang taon po yung ginagawa ko na yan. Kasi 5 years pa lang ako dito sa GCTD, magsi 6 years na ata. No? So salamat sa buhay ni Kuya Charles, no? Si Kuya Charles po nag-invite sa akin na dito sa church at dito po sa GCTD talaga. Nung nalipat na ako sa Kubar at nagpatuloy po ako sa pakikinig sa salita ng Panginoon, nawala na po yung ko. Baka sabihin na, dito ka na sa church. Dito ka na nakatira sa church, di ba? Wala ka lang tayo magbinta. So, hindi pa naman agad-agad yun kasi, di ba, nag-grow naman tayo. Hindi naman abrupt yun na, gano'n, nagbago ka na agad. Hindi po gano'n. Kasi, gradual po yung pag-change natin, pagtanggap natin, no? So, gano'n din, habang tumatagal, habang nauwi ako sa Pilipinas, hindi ko na talaga natanggap yung mainumin kasi mga kaibigan ko palainom eh. Mga palainom kaibigan ko. Tapos, nung one time na umuwi ako, yung mga kaibigan ko, mga lasing-lasing na, tapos binibigyan ako ng inumin, talagang ginaganon sa mukha ko, gano'n. Pero glory to God, hindi ko siya talaga natanggap kasi yun po yung nagmamanikip sa buhay ko na talagang babaguhin ko na yung buhay ko kasi siyempre narinig natin sa salita ng Panginoon. Hanggang sa sunod ng mga bakasyon ko, hindi na talaga, wala na talaga siya. So nawala na talaga siya ngayon. So mabait na ako ngayon kasi hindi na ako umiinom. At saka wala tayong gastos doon kasi pag iinom ka doon, ka doon eh. Mayor ka doon? Mayor ka doon, o bari captain, So glory to God, ayan, sa tulong din ng aking asawa, sa Asiwing. Pero sa glory to God kay Jesus Christ, naglalat ng siya ang dahilan ng lahat bakit tayo nagbago, sa kanyang salita. So yun po. Amen. Thank you, Kuya. Praise the Lord. Amen? So yun po yun. Kapag hindi nyo po yun matestify dito sa inyo pong mga kapatiran ninyo, nag-aaligid-aligid pa rin yan ang demonyo. Okay? Nag-iikot-ikot pa rin yan. Pero nakabalot ka ng dugo ni Kristo. Pero kailangan dalawa, kailangan ma-testify nyo po yan, matestimony nyo po yan sa inyong kapwa. Kung sino ikaw, ma-share nyo po yan para po siya titigil. Ma-defeat po siya. Okay? Ma-defeat po siya. Isa pang testimony, isa dito. Napuno ng salita ng Panginoon ay hindi siya nakakawala kasi siya dito tumira. Ay yung isang tao naman hindi nakakawala kasi lagi ko siyang kasama papuntang Jubil, pauwi papuntang Jubil. Talagang iti-testimony. Sino ba ang nakakilala niyan? Si Kuya Jay. Sino ang nakakilala kay Kuya Jay? Ikaw? Ate Joyce. Testimony po yung kapatid natin. Halika, Ate Joyce. Halika. Sino ngayon? Ikaw, nakilala niya to kasi nabutan niya kung sino po yung original. At saka kasama po sila sa dating church. Ito sa TGN3. Okay? Sino si Kuya J kung ikumpara mo kay Kuya LP? Si Kuya J ngayon, may asawa na. At sila pa mga kasama ko, Pastor, hindi na kaya ito. Ayaw ko na, surrender na ako. Talagang ganun na siya. Pero siya, sige, kumpara mo si Kuya LP at saka si Kuya J. Okay, ano pong nakakaiba nila at sino grabe nila? Okay? 8 years na. Oo. Kung 8 years ago ikukumpara ko si Kuya LP kay Kuya J. Sino mo? Si Kuya J. Oo. Di ba? Ikumpara nyo po ang action ni Kuya LP at saka si Kuya J nandito. Malala pa. Mas malala po siya kay Kuya LP. Si Kuya LP mayroon pa siyang hidden na takot. May hidden na respect. Si Kuya G sa harap po ng dating church niya, talagang Walling. talagang hayag na hayag. Pagdating ko dito sa church, talagang mag-upo siya, talagang higa, talaga. Talaga. Pagkatapos ng church, talagang pa siya. Tumatawa po sila ang lahat. Sabi ko, praise the Lord, hallelujah, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Amen? Iyon po ang testimony. Siya po witness. Kasi kasama sila sa dating church. Okay, thank you ate. No? Ay, dapat yan,
tatawagin ko si Ate Giseline. Kasi yung isa din pong babae na kasama niya noon pa, si Ate Karen, na best friend ni Ate Rysel, tatawagin ko siya para makilala niya kung sino din po yung babae na yan. Dati, talaga pong lalaking lalaki, marami na siya pong girlfriend doon sa kanya-kanya ng girlfriend. No? Pero po, nabago po siya. Dahil tinanggap po nila ang truth na si Jesus Christ nakikilos sa kanilang buhay. Kaya po ito, hello, tingin po kayo, Ezekiel 36 verse 26, yun po yun, papalitan po ang puso ninyo, marami pong laban yan. Hindi yan ura-urada, may laban po yan. Basa, Ezekiel 36:26, may laban po yan. Once napalitan nyo na, tinanggap nyo na, I believe Jesus Christ, Jesus died for you and He washed my all sins and then I will accepted Him. Papalitan niya ang puso, pumayag kayo, papalitan mo. Nung papalitan ng puso, laban na laban po yan. Hindi yan ura-urada, narinig nyo po sa Kanya. At naranasan ko rin din po yun. Papalitan ka ng bagong puso. Napapalitan ba yung bagong flesh mo? Napapalitan ba ang bagong flesh mo? Hindi, puso lang. Ang laban yan, puso, ang bagong puso, at saka yung flesh mo. Ang laban. Kaya po sinasabi ni Jesus Christ, who endures to the end will be saved. Matthew 24, verse 13, who endures until to the end will be saved. Kasi may laban. May labanan. Basa. But the one who endures to the end will be saved. May laban po yan. Ang laban po yan, Matthew 7 verse 13, 14. Ang laban yan, pakitid ng pakitid yung buhay mo. Basa. Yun lang, wala tayong choices. Walang ibang choices. Kung mag-agree ka, kailangan mong maglakad pakitid ng pakitid sa mundo nito. Basa, Matthew 7, verse 13, 14. Tama po ba yan, Kuya Charles? Basa. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide for the many who choose that way. But the gateway to life is very narrow, and the road is difficult, and only a few ever find it. Amen. Amen? Praise the Lord. Paaway po yan. Palaban po yan. Ang bagong puso na nilagay dito, maglalaban po yung flesh. Totoo po yan kasi sinasabi po yan sa Biblia, Galatians chapter 5 verse 17. Maglalaban po yan. Ang bagong puso muna na tinanggap mo, si Jesus Christ na mag-work sa inyo, ang yung flesh ay maglalaban palagi. Amen? Basa. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Naglalaban po yan. Hindi pa yan kalaban si Satan. Wala si Satan dyan. Tayo yan. Yung flesh natin yan. Hindi na-involve si Satan dyan. Yung flesh ng tao yan. Amen? Kaya tingnan, i-examine nyo po yung heart. It is Jesus is belong to you. So that hindi po mapi-feel ang ating pong faith. If He will examine that one, we will be filled. Study your heart if Jesus is among you. Kaya po ito, may labanan po yan. Naglalaban po yan. Bagong puso, yun po yung puso na yan, yung truth na nakinig ka sa salita ng Panginoon. Yung dinala ka, yun po yung bagong heart na yan. Kaya sinasabi ko lagi, pag narinig ninyo, saan nilagay? Sa nguso o sa puso? Yun po yun. Kapag sa puso yan, bagong puso po yan. Pero pag sa nguso, lumang puso pa rin yan.
Kapag sanguso, paglabas mo, talaga, sadiki. Wala po yan. Wala yan. Wala talagang labanan. Basta, flesh, walang labanan. Dahil sanguso ang nilagay. Wala sa puso. Walang panglaban. Nakuha niyo po? Amen? No. Maglalaban po yan. Ang katibayan po yan. No? Kapag ibibidyo, nakabidyo po yun. Pag i-judge po tayo, nakabidyo po yun. Halimbawa, pag iharap ko si Kuya Mark. Carding, iharap ako. Sige, sabi ni Jesus Christ, okay, ikaw mag-judge kasi ikaw nagturo niyan. Ngayon, ibibidyo yun. Ibibidyo ang ginagawa ni Kuya Mark. Amen? Naka-record yun. Lahat. Naka-record yun lahat. Ang binura lang, makinig po kayo, ang binura lang, nung before na ikaw po ay tumanggap sa Kanya, ngayon, tumanggap ka, naniwala ka sa Kanya. Ngayon, tinanggap mo siya, napapalitan. Pumayag na ako, Lord, palitan mo akong puso. Lahat po niyan, umpisa dyan, before dyan yan. Burado yan. Pero after niyan, maglakad ka, lahat recorded. Kasi babayaran ni Jesus Christ niya, bad or good or evil na gawa mo, Kanya po niyang i-evaluate. Yun po ang tatandaan po natin. Yung maluwag kayong maniwala doon sa mga katuruan na mali. Please, hindi po biro ang turo ni Jesus Christ. Sinabi ni Jesus Christ, kapag yung mata mo ang nagkukos na baka ikaw magkasala, mas mainam pa, burahin mo yun. Tanggalin mo yung isang mata mo. Dukutin mo. Kapag yung kamay mo ang laging naglilid ng kasalanan mo, mas mainam pa, putulin yan. Mamatay ka na, hindi kumplito yung kamay mo. Kaysa yung kaluluwa mo ay mapunta sa impyerno. Hindi po yan biro na sinasabi po yan ni Jesus Christ. Amen? Recorded po yan nung nag-umpisa po ako na sumuko sa ating Panginoon. Lahat ng aking mali, lahat ng aking good, recorded po yan. Harap po ako. Lahat tayo haharap kay Jesus Christ. Babayaran niya po lahat ng ating good. At pananagutan po natin ang lahat ng evil. Amen? Ang nabubura lang, yung lahat, pag umpisa natin tinanggap siya, lahat po yan burado. Hindi mo na bayaran yan. Lahat po yan, bayad na yan sa krus ng Calvary. Amen? No? Praise the Lord. Hallelujah. Laban. Ano po yung ating pong ilaban? No? Ano po yung desire ng flesh. Ano po yung katibayan na tapos ka na? Kasulat din po. Kung tapos, i-check natin yung tapos na ba tayo sa labanan. 1 Peter chapter 4 verse 1 to 2. Kung tapos ka na sa labanan. Matatapos din yan. Alangan naman, ang testimony niya, tapos na ba siya? Tapos na! Tapos na, na-testify niya, na-testimony niya. Umalis na po yun. Espiritu ng alak sa kanya. Tapos na, malaya na. Malalaman po yun kung tapos na ba tayo. Basa. Nakasulat sa Biblia yan. Hindi po ako magsasabi sa inyo na wala pong supporting verse. Basa. So then, since Christ suffered physical pain, you must arm yourselves with the same attitude he had, and be ready to suffer too. For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin. You won't spend the rest of your lives chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. To do the will of God. Maliwanag po yan. Kapag nag-i-enjoy ka pa, kalas.
Hindi pa tapos. Ang tapos na ay nagsasuffer. Sa kasalanan, inaaway niya ang labanan. Nagsasuffer po siya kasi ang gusto ng katawan ay tatlong babae. Amen? Gusto, mga babae, gusto lalaki na maraming pera at secure po ang buhay nila. But hindi. Nag-i-enjoy. Ang tapos ka na, check, evaluate your heart. Examine your heart. Guard your heart. Yun po ang katibayan na yan. You won't spend through your lives chasing the own your desire. Kapag tapos ka na, lumalaban ka sa gusto ng iyo pong katawan, ngayon, ang gusto mo nang alamin ay what is the will of God every day. Kasi sinabi po doon, Proverbs chapter 20, chapter 4 verse 23, every day, sabi po diyan, guard your heart above all else. Above all else, unahin po natin, i-guard natin yung heart. Yung bagong puso natin, aalagaan po natin. Amen? Basa. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Amen. Kaya po kapag tapos na po ang labanan, ano na po yung feeling niyan? Peter chapter 4 verse 1 and 2. Ano po yung dulo? You are now chasing what is the will of God. Amen? Yun po yun. Kapag tapos na po ang labanan, don't worry. Don't worry. Kapag napipil nyo po yan, at least membro po kayo, kasama po kayo sa plano ng ating Father God na kasama po tayo sa kaharian ni Jesus Christ. Huwag lang po kayo magkamali ng desisyon. Mag-decide, aalis ng church, napaka maling desisyon. Aalis po kayo, ibig sabihin, sumuko na kayo sa truth. Kasi mahirap ang truth. Pakitid ng pakitid ang iyo pong mundo. Pakitid po. Wala na po yung alak, wala na po yung disco. No. Ganun po ang buhay ng totoong Kristiyano. Okay, sino yung gusto mag-testimony? Marami pang oras. And, kaya po may power group, doon po natin i-testify. Okay? Sa power group, doon po natin i-testify after 2 months, after 6 months, after 1 year, i-testify nyo po doon, ay nawala po ito. Thank you Lord, thank you mga kapatid niyo. I-testify, that's the power. Aalis po yan siya. Ano po yung last? Ano po yung last? Yung makilala nyo po, tinanggap nyo po, ma-check nyo po yan na ikaw talaga ay kasamang niligtas ni Jesus Christ. Ano yung last na gagawin? Una, pinalitan ng puso, bagong espiritu. Ngayon, ano pong last? Ezekiel 36 verse 37, ang last one, ang espiritu ni Jesus Christ, ililagay po niya sa iyong espiritu. Basa! Ezekiel 27. Sige, basa. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Ano ilalagay niya? Oo, sabi niya, kaninong spirit? Father niya o siya? Ha? Espiritu po niya. Spirit po niya. My spirit. My spirit. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ang kanyang espiritu. Kaya po sabi po doon, Romans 8, verse 16, kapag sa uli makumpleto, saka pa tayo ma-declare ng, ang last niyan ay sanctified. Ibig sabihin yan, ang iyo pong espiritu natin at espiritu ni Jesus ay nag-combine. At saka pa tayo matawag ng,
Basa. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag kayong magpatalo paglabanan. Dalhin nyo lagi dito yung espiritu nyo sa church. Wala pong nabago. Wala pong nabago ang puso na hindi nakikinig ng salita ng Panginoon. Walang nababago kapag hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon. Walang nababago. Ibig sabihin yan, walang makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Pag wala si Jesus Christ, kaya po sinasabi, I am the way, the truth, and the life. Kasi po yung pinakahuli, yung life, na sabi niya, yun po yung pangatlo na 27, na I will give my spirit. Kaya po yun po yung huli. Sa John chapter 14 verse 6, the life. Kasi yun po yung huli niya na ibibigay. Amen? Pero nandito pa tayo sa truth. Yan o, the life. Sabi niya, the life. At no one comes to the Father except through me because Jesus is the way, the truth, and the life. Kailangan makumpleto yan sa ating buhay. Kailangan yan makikita sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Kaya po, mapalad tayo na dinala po kayo dito. No? Amen? That's the life. The holy is sanctified. Sanctification. Yun po yan siya, changing human's character. Because the Spirit of Jesus Christ is in you. Is already among in you. Kaya po sinasabi po doon, paano? 2 Corinthians 13 verse 5, paano i-examine? Alam nyo na po. Okay? Na, alam na po nyo paano i-examine na ang iyo pong faith ay genuine. Okay? Basa. Examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Amen? No, ay sabihin po na siguradong Jesus Christ is among you. Pag sinabi wala po kayong naranasan na labanan sa puso at saka sa flesh, ibig sabihin yan, hindi ka pa nag-umpisa, tinanggap mo si Jesus Christ. You never declare Romans 10, 9 to 10. You are not declaring into your heart that Jesus is Lord. Amen? Maliwanag po ba dyan that we are being saved? Basa nga. Basa. Sige. In fact, Sige. Basa. if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. Amen? That is declaring into your heart, Jesus is Lord. Okay? And believe into your heart. Okay? That believe into your heart. Okay po? So alam niyo na po ang purpose ni Jesus Christ kung bakit siya namatay. No? Siya po ay, ay Romans 14 verse 9, siya po ay, nandyan pa rin, parehas lang din yan sa explanation yan, at saka yung purpose ni Jesus Christ. At saka yung verse 36, 25, 36, 25, 26, 27, dyan din po yung summary na yan. Basa! Christ died and rose again for this very purpose, to be Lord both of the living and of the dead. Amen. Magkakainda, yun po ang dyan. Conclusion po sa kanya, who is Jesus into our life. He is Lord. Both death and living. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Now, so paano po ang tao bakit pa ang tao ay hindi makatigil-tigil sa paggawa ng kasalanan? O, yan na. Bakit? Para po magawa natin ng solusyon, para malaman din natin. Bakit yung tao na hindi makatigil-tigil sa paggawa ng kasalanan ay manhid?
No, manhid. Bakit siya manhid? Ha? 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 Bakit? Anong kulang? Sige nga, ano nga sa James chapter 4 verse 7. Sige nga. Bakit di umaalis paligid-ligid po yung devil sa kanya? Ha? Bakit tayo umalis? Basa nga. So humble yourselves before God. Resist the devil, and he will flee from you. Resist ka ng resist. Laban ka ng laban. Pero nagagawa mo. Resist ka ng resist ka ng resist ng devil. Laban ka ng laban. Pero ginagawa mo. Laban ka ng laban. Lapit ka ng laban. Ano kulang? Ano bang sinasabi niya para umalis po yung evil? Sa lagi pong nagbibigay ng temptation sa iyong flesh. Anong kulang? Ha? Resist ka ng resist nga, laban ka ng laban, pero hindi umalis yung evil at gumagawa ka pa rin. Ano po ang kailangan kulang? Basa uli. Humble yourselves before God. Resist the devil, and he will flee from you. Ano po yung una? Hindi po nauna ang resist. Ang nauna is humble yourself. Humble. Hindi hambog. Kaya dito po tinuturuan dito sa church, kapag membro ka ng church, tinuturuan ka ng submission. Humble yourself. Hindi po magpayabang. Delikado po yun. May karga po yun. Bigla yan naalis sa church. Mahirap po yan kapag fluensya ng membro. Amen? Ha? Naka-networking po yan. Yun po yun. Ang solution po dyan is humble. Ibig sabihin, submit. Sige nga, sa New King James, ang humble na yan ay mag-submit to God. Unahin po natin submit, pero kapag hindi pa yan na-submit yung puso mo, kahit laban ka ng laban, kahit nang-resist ka ng resist, hindi aalis po yun ang demonyo. Dahil hindi ka po nag-humble at nag-submit to God. Amen? Mapapagod ka lang. Mapapagod ang pagpagod niyan, ikaw pa'y matatangin. Tangay sa Kanya. Sa mundo. Anong kulang po ang dapat unahin natin? Ay, ano? Tama po ba? Sa experience nyo po ngayon. Ha? Tama po ba dito, ate? No? Ay, nagkasala tayo. Hindi tayo na tapos sa kasalanan dahil hindi po tayo nag-submit to God. Hindi tayo nag-submit sa Kanyang kaharian. Kaya po sinasabi po yan sa verse 8, pag ikaw po ilalapit sa akin, ako ilalapit din po sa iyo. Yan po yung sinabi niya. Sige nga, tutulong po ako sa iyo. Kapag humble ka, pumunta sa akin, I will help you. I will come here to help you. Basa. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Amen. Na. So yun lang po ang solution. Amen po. Na? Praise the Lord. Ay, pag nag-imbita po tayo, amen, pinaluwa po tayo, huwag po kayong payabang. Amen. No, nakakaiyak ang puso. Talagang nagkasakit yung anxiety yung pastor kasi pag tinitext, wala ka nang pakialam sa akin, pastor. Pag punta ako ng impyerno, wala ka nang pakialam sa akin. Yun ang choice ko. Biro mo, ang sakit noon. Amen no? Biro mo, ang yabang. Wala ka nang pakialam. Wala nang pakialam yung church. Kapag pupunta ako ng impyerno, so pinili niya po. Amen po? Praise the Lord. Hallelujah. Let's stand. Ano pong gusto po ng ating Panginoon? You must submit yourself. Humble. Amen? Surrender. Okay po, no? Ay, wag po kayong mag-alala dyan. Ang magbago sa inyo pong kasalanan, ang magtanggal sa inyong kasalanan, ang magtanggal sa inyong paglaban, si Jesus Christ lang. Amen? No, si Jesus Christ lang. Ang problema lang yan, pag umalis po kayo, hearing the Word of God, hindi po siya makakatulong sa inyo. Amen? He will, if you will come humbly, He will help you. Amen? So James 8 is He will also
drew near to us. Amen? So let's bow our head. Pasalamat po tayo sa Panginoon. First, surrender your life. After that one, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sige po, church. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Narito po kami ngayon, Father God. Nagpapakumbaba. Wala po kaming maitago sa iyo, Father God. Purihin namin ang iyong pangalan. Ang dinala mo dito, Father God, Awitan ng may lahat po may sakit. kadakilaan. Kaya po sabi ni Lord Jesus Christ, pumunta po ako dito Diyos na sa mayroong sakit. aming kanlungan. Kaya po kami dito, Lord, dinala mo rito dahil po alam mo, mayroon po kami mga sakit. Pag-asamit kaligtasan. Ngayon po, Lord God, lumalapit po kami, O God, Lord, sa iyo. Pupurihin Lumalapit po kami at humingi po ng tulong sa iyo, Father God. Awitan ng may kadakilaan. Napapalitan na po ang aming puso ng aming Panginoong Jesucristo. Ikaw ang Diyos Na nilagay ng puso sa bagong puso na rito. aming kanlungan. Ngayon tutulungan po kami ngayon nito ng banal na Santong Espiritu sa paglaban namin araw-araw hanggang sa uli naming inihinga. Na makakamtan namin yung bagong Spirit na ibubuhos sa aming Espiritu, sa aming kaluluwa, na maghahari na tunay ang aming Panginoong Jesucristo sa aming buhay. Lord, ito hinihingi po namin sa iyo. Ang pag-ibig Sa pangalan ng aming mo'y wagas Panginoong Jesucristo. kailanman. Ngayon kami ngayon umaawit sa iyo, Sa'yo'y ay nagpapasalamat sa iyo for bringing us here, for teaching us. Pinapakilala mo sa amin kung sino ikaw at sino ang aming Panginoong Jesucristo, tagapagligtas sa aming buhay. Yes, church, awitan po natin. Awitin Kadakilaan mo sa amin. Yes, Lord. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin. Yes. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Thank you, Lord. Kadakilaan mo sa Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. Thank you, Father God. Lord, hinihingi po namin ang iyong salita, O God, Lord, ay aming pong tinanggap at ito'y tinanim po namin sa aming puso. Lord, ang aming pong dalangin, ngayon ikaw po ay maghari na po sa aming buhay. Ang salita nito, O God, Lord, ay palaguin mo to sa aming puso. Na ito po, O God, Lord, ay magdidiktik sa amin lagi, sa aming gusto ng aming flesh. Ay dapat to ang puso ngayon, ang bagong puso ngayon,
ng salita mo ang aming mong narinig. Ay Lord, panguna at magiging Lord sa gusto ng aming flesh. Ito'y hiningi po namin sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Itaas niyo po ang iyo pong right hand. Kung mayroon po kayong naramdaman sa inyong katawan na sakit, ay ilagay niyo po. Kung wala po, mayroon po kayong request sa iyo pong mga kapatid, nanay nyo na may sakit, sungsang area, ikaw po ang representative at ipag-pray po natin sa Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Narito po kami, O God, Lord. Pinaghawakan po namin na yung salita sa Matthew 18 verse 19-20, O God, Lord. Pinag-agrihan po namin, dinig-declare po namin. At sabi mo po, Lord, isa o dalawa nagtitipon ay nariyan ka sa aming kaligitnaan. Ngayon, Father God, hinihiling po namin ngayon sa pangalan ni Jesus. Nakikita mo ang kanilang mga kamay kung saan nadapo at naalam mo po, Lord, ang kanilang mind kung kanino sila humihingi, O God, at para ito sa kanino, O God, Lord, ang kanilang prayer. Lord, ako po yung nakikiisa sa kanilang bawat prayer nila, O God, Lord. Inihingi ko ito sa iyo, Father God, through your Son, our Lord Jesus Christ, heard our prayer. Heard our prayer. Let the mighty